Loki magpapakita na ng totoo niyang lakas. Ang isa nga sa pinaka nakakakabang scene sa latest chapter itong paghawak ni Loki sa isang martilyo. Martilyo na armas niya mismo. Once na mahawakan nga ito ni Loki nakita natin yung punong-puno na emosyon ni Harudin sa pagsigaw niya na bitawan daw ni Loki itong Ragnir. Sa part nga na to isa lang ang tinuturo netong dahilan. At ito nga yung malaking part sa lakas ni Loki itong martilyo na to. Dahil never pa nga nating nakita na magseryoso itong si Harudin. At the fact nga na ganito siya kagigil na utusan si Loki na bitawan itong armas na to, this speaks volume. Alam naman nating lahat na ang tumatakbong tema ngayon sa Elbaf arc yung Norse mythology theme. At anong martilyo ba ang pinakasikat sa Norse mythology? Diba yung Mjolnir? Ito nga yung martilyo na ginamit ni Thor. So in Norse mythology nga ganito literal na dinidescribe si Thor. Isa siyang hammer wielding god na may kakayanang mag-control at mag-produce ng lightning. Ngayon dito nga tayo mapapaisip kung gaya ba ng Mjolnir ni Thor na posibleng makapag-produce ng kidlat. Ganito rin kaya itong Ragnir ni Loki? Kung sakali nga at nakakapag-produce talaga ng lightning itong Ragnir ni Loki, this explains kung bakit ganito na lang kagalit yung muka ni Harudin sa pagpigil niya sa kapatid niya. Dahil literal ngang kayang wasakin ni Loki ang buong Elbaf. Paano? As stated nga base kay Ripley, ang isa daw sa kahinaan ng Tree of Adam ang kidlat. Meaning kung maisipan mang magwala ni Loki gamit itong Ragnir at magpalabas siya ng napakalalakas na kidlat panigurado masisira itong Adam Tree na kinatatayuan ng napakaraming village sa Elbaf. So dito nga rin makokonekta yung introduction kay Loki. Dahil kung maaalala nyo dinidescribe nga ng mga giant si Loki na once na makawala daw ito katapusan na daw ng lahat. Hindi kaya itong tinutukoy ng giant na to na katapusan na ng Elbaf dahil sa literal na may kakayanan si Loki na wasakin ang buong Tree of Adam. Speaking of Tree of Adam may nakita ngang sanga na naputol itong si Frankie. Nireveal nga ni Ripley na isa daw ito sa kinatatayuan ng isang village sa Elbaf. At ito nga daw yung Haugen Village. Ngayon dito nga tayo mapapaisip sa sinabi ni Ripley na itong sanga daw na to naputol dahil sa lightning na tumama dito. Mapapaisip nga tayo kung natural calamity lang ba na lightning ang tumama dito o may mismong individual na gumamit ng kapangyarihan ng lightning ang sumira sa sanga na to. Si Loki kaya ang may kagagawan neto? Anyway, ang naging pinaka-highlights nga ng chapter na to syempre itong scene ng pagtayo ni Loki. Although may shackles pa nga siya sa paa ngayon ay suspect na madali lang niya tong masisira gamit yung martilyo niya. Kung hindi man kaagad ito magawa ni Loki ay assume na dito na siya pipigilan ng grupo ni Harudin. Syempre kasama itong monster trio natin. At dahil nga sa makailang beses in-emphasize ni Zoro na itong kadena daw na nakabalot kay Loki gawa sa sea stones, ang ibig sabihin lang neto once na makita nating lumaban si Loki, once na meron pa siyang shackles sa paa, ang ibig sabihin nga neto hindi pa rin 100% ang mapapakita niya. Since ang isa nga sa epekto ng mga sea stones ang i-drain ang stamina ng isang devil fruit user. Speaking of devil fruit ito nga yung nakaka-excite malaman. Ano kaya itong kinain na devil fruit ni Loki na nanggaling pa mismo sa tatay niyang si King Herald? Anong type kaya ito? Mythical Zoan ba ito? Lugia type o Paramecia devil fruit? Baligaya nyo excited na nga rin akong malaman kung ano itong sinasabing legendary devil fruit daw na nakain niya. Sana nga mai-reveal na to sa mga susunod na chapters. Bali dahil na pag-uusapan na rin natin ang Norse mythology kapansin-pansin nga na sa dalawang karakter hinango ni Oda itong karakter ni Loki. Nung una nga inakala natin na literal na si Loki ng Norse mythology lang ang pinagkuhaan ng inspiration ni Oda kay Loki. Pero habang tumatagal nga nagkakaroon na rin ng similarity si Loki kay Thor. Gaya na lang sa appearance at pagkakaroon neto ng martilyo bilang armas. Yung traits naman na nakuha niya sa Norse mythology Loki yung pagiging deceiver, trickster o maloko neto.
Bali base nga yan sa pagdidescribe sa kanya ng mga giants nung kabataan niya. At ngayong chapter nga mukhang pinapatunayan pa to sa atin ni Loki dahil na-deceive nga niya itong sila Luffy at Zoro para pakawalan siya. Although naaawa nga hindi pa rin tiwala si Zoro kay Loki, kaya naman sinipa nga niya yung sugat neto. At nung nakumpirma nga niya na mukhang mamamatay na talaga itong si Loki, dito na nga nagpasya si Zoro na tulungan si Luffy na pakawalan itong si Loki. Pero it turns out na gimmick lang pala ito ni Loki. In fact kaya niya pa palang tumayo, meaning naisahan niya itong sila Luffy. So itong trait kaya na to ni Loki bilang isang trickster magiging malaking part kaya ito sa mangyayaring laban nila sa mga Holy Knights, dahil alam naman natin kung kanino galit na galit ngayon itong si Loki. At dito nga yan sa umatake sa kanya na si Figureland Shamrock. Maabutan kaya niya si Shamrock bago pa ito makaalis sa Elbaf, o madadala niya itong galit niya papunta sa Merijoa? Bali ngayon pag-usapan naman natin itong muling pagsasama-sama ng monster trio ng Straw Hat Pirates. Nakakatuwa nga at smooth lang na ginawa ni Oda yung pag-include kay Sanji sa Underworld. Kumbaga dahil sa in love na naman si Sanji this time kay Gerd, nagmadali nga siyang sundan ito. At it turns out na nalaman nila yung patungkol sa pagpapakawala kay Loki. Kaya naman ngayon nga nakasama na siya nila Luffy at Zoro. So ewan ko kung ako lang guys pero para sa akin nga nakaka-excite makita na lumaban itong tatlo na to ng sabay-sabay. Kumbaga tatlo silang sabay-sabay na aatake sa iisang karakter lang. Dahil ang pinakahuling moment nga na makita nating umatake itong tatlo na to ng sabay-sabay sa isang karakter during Sabudi Archipelago arc pa. Ito nga yung moment kung kailan nila inatake ang isang Pacifistas. At dahil nga sa nung time na to talagang mahihina pa sila, mas nakaka-excite ngang makita yung version nila na to na ang aatakihin naman nila itong pinakamalakas na giant ng Elbaf. Bali kayo ba? Ngayong nakatayo na si Loki at posibleng lalabanan siya ng monster trio natin, ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari? Mau-overpower ba ng tatlo na to si Loki? O gaya ng inaasahan madali lang silang matatalo ni Loki at makakatakas ito papalayo? Kung may thoughts o idea nga kayo, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1141. Kung natripan nyo nga itong analysis natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace